Mas tumitinding tensyon ang nagaganap ngayon sa Middle East dahil ang digmaang Israel at Hamas sa Gaza ay tila bumaling sa isa na namang mainit na bakbakan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na nasa Lebanon. Isang malawakang airstrike ang inilunsad ng IDF sa mga posisyon ng Hezbollah kung saan napakaraming naging casualty at isa sa mga napuruhan ay ang mismong top commander ng grupo. Amerika dadagdagan pa ang libu-libong tropa na kasalukuyang nakadeploy sa Middle East at isa pang carrier strike group ng US Navy. So suporta na rin kung talagang mas titindi pa ang gulo sa pagitan ng Israel at mga kalaban nitong grupo sa Middle East. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang panibagong update sa digmaang Israel at Hezbollah. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Matinding mga airstrike ang inilunsad ng Israel sa ilang bahagi ng Lebanon, kung saan ito na raw ang pinaka-nakakapinsalang araw sa bansa mula noong digmaan ng Israel at Hezbollah noong 2006. Ang naturang mga airstrike ay labis na ikinatakot ng mga Lebanese. Nagresulta ito ng pagkasawi ng higit sa 500 mga individual at pagkakaroon ng 1,800 na mga nasugatan. Sa pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, binago ng Israel ang balanse ng kapangyarihan sa Northern Front habang binibigwasan ng kanilang militar ang nasa 1,600 na mga asset ng Hezbollah. Maliban sa airstrike, nabanggit din ng Prime Minister ng Israel na hindi rin isinasantabi ng IDF ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang ground invasion operation sa mismong Lebanon. Noong Martes, bilang bahagi ng 2 araw na kampanya ng pambobomba ng Israel sa Hezbollah, isa pang airstrike ang inilunsad sa isang target sa may Northern Beirut. Malakas dito ang presensya ng grupo kung saan ang nasabing airstrike ay nagresulta ng pagkasawi ng isa sa kanilang top commander na si Ibrahim Kubaisi. Sa ginawang sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Lebanon, maraming mga bansang nagbabala na ang ginagawa nitong airstrike ay posibleng maglilikha ng isang mas malawak na digmaang pangrehiyon at nananawagan pa ang mga ito ng international pressure upang mabawasan ang tumitinding sitwasyon. Noong Lunes, pinaigting ng Israel ang kanilang air campaign sa Lebanon, kung saan kanilang ang inilunsad ang malawakang airstrike na tinatarget ang mga kuta ng militanteng grupong Hezbollah. Ang nasabing mga pag-atake ay pangunahing tumama sa timog at silangang bahagi ng bansa malapit sa border ng Lebanon sa Syria at kung saan may malakas na presensya ang militanteng grupo. Ayon sa Lebanon Health Ministry, kabilang sa mga nasawi at nasugatan ay ang mga kababaihan, mga bata at mga medik. Wala umano silang malinaw na datos kung ilang mga sibilyan o mga miyembro ng Hezbollah ang talagang nasawi at nasugatan. Ngunit ayon sa Israel, ang kanilang tinatarget ay ang mga cruise missile ng Hezbollah na daan-daang kilometro ang range, mga rocket at mga explosive warhead. Kung hindi lilikas ang mga sibilyan sa mga pambobomba ng Israel, talagang madadamay ang mga ito dahil ayon sa tagapagsalita ng IDF na si Daniel Hagari, karamihan sa mga munition ng Hezbollah ay talagang nakaimbak sa mga tahanan kung saan naroon ang mga sibilyan. Nagbigay din ng babala ang militar ng Israel bago nagpaulan ng bomba sa kanilang mga target. Katunayan, kwento ng isang residente sa Lebanon, agad silang nakalikas matapos mag-ring ang kanilang mga telepono na may mga text message mula sa Israel at mga tawag mula sa hindi kilalang mga numero na humihimok sa kanila na agad na silang lumikas. Ayon naman sa isang kilalang radio station sa Lebanon, nahak at naantala ng Israeli military ang kanilang broadcast kung saan sumingit dito ang pagbibigay ng babala ng Israel. Nag-warning umano sa mga sibilyan ang militar ng Israel na agad na umalis sa mga lugar kung saan positibong nag-ooperate ang Hezbollah. Noong nakaraang Martes, bago ang airstrike ng Israel, sinabi ng Hezbollah na naglunsad sila ng maraming mga rocket sa hilagang Israel na tinatarget ang Ramat David Air Base, Megiddo Airfield at ang base militar ng Amos na lahat ay matatagpuan sa paligid ng bayan ng Afola sa hilagang Israel. Ayon sa IDF, naharang ng kanilang air defense system ang karamihan sa mga projectiles na pinalipad ng Hezbollah. Ngunit may ilan umanong bahagyang nakalusot na nagresulta ng pagkasira ng ilang mga gusali. Base naman sa pulisya ng Israel, ang pag-atake ay nagdulot ng ilang sunog. Ngunit wala naman umano ritong buhay na napinsala. Humigit kumulang 100 mga projectile daw ang inilunsad dito ng Hezbollah patungo sa Israel. Sa isang maikling video, nagbigay ng pahayag sa Lebanon ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, ang digmaan ng Israel ay hindi tumutukoy sa mismong Lebanon, kundi para daw ito sa militanteng grupo na Hezbollah. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please,
Get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Nag-anunsyo naman ang Israel ng isang nationwide state of emergency na tatagal hanggang sa September 30 sa gitna ng tumitinding mga pampubomba nito sa Lebanon at inaasahang muling paglunsad ng mas maraming raket ng Hezbollah patungo sa bansa. Sa ilalim ng deklarasyon, ang IDF ay binibigyan ng kapangyarihan na mag-isyo ng mga tagubilin sa publiko na nagpapahintulot sa mga ito na ipagbawal ang mga pagtitipon, limitahan ang mga pagpasok sa paaralan at mag-isyo ng mga karagdagang tagubilin na kinakailangan para sa kaligtasan ng mga Israeli. Nagplano naman ang Department of Defense ng Amerika na sa mga darating na mga araw, magpapadala sila ng ilang dosenang mga tropa sa Middle East upang ihanda na tulungan ng mga Amerikano na tumakas kung sakaling maiipit ang mga ito sa lumalalang conflict sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah. Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, ang US ay magpapadala ng karagdagang mga puwersa upang dagdagan ang mga puwersang Amerikano na kasalukuyan ang nasa rehiyon. Hindi sinabi ni Pat Ryder kung ilan sa mga karagdagang tropa ang i-deploy at hindi niya rin sinabi kung saan talaga ito dadalhin. Ayon sa ulat mga kapatid, ang mga opisyal ng Biden administration ay nag-aalala tungkol sa kakulangan ng impormasyon sa kung ano ang mga plano ng Israel pagdating sa Hezbollah. Isa itong isyu na lumitaw din minsan sa panahon ng digma ang Israel laban sa Hamas. Madalas mang nag-uusap at nagkikita ang mga opisyal ng Amerika at ng Israel. Ngunit ang Israel ay hindi nagbabahagi ng detalyadong mga impormasyon tungkol sa mga kilos militar nito. Talagang nababahala raw ang Amerika sa mga hakbang ng Israel dahil halos isang taon mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang US ay nawala ng kakayahang pigilin ang isang mas malawak na conflict sa kabila ng mga buwan ng masinsinang pagsisikap. Ang Israel at Hezbollah ay matagal nang nagpapalitan ng paglulunsad ng pag-atake sa isa't isa. Ngunit noong nakaraang linggo, isang operasyon ng Israel ang lalong nagpalakas sa mga tensyon kung saan nagawa nito ng paraan na pasabugin ang mga pager at walkie-talkie ng Hezbollah. Una nang nagbabala ang Prime Minister ng Israel na maglulunsad ang IDF ng mga pag-atake. Ngunit hindi sinabi ng mga opisyal ng Israel sa mga opisyal ng US kung kailan sila kikilos o kung magsasagawa pa sila ng isang ground offensive. Mayroon ng libu-libong tropa ang Amerika sa Middle East mga kapatid, pero ayon kay US President Joe Biden, posibleng magpapadala pa ang kanyang administrasyon ng iba pang mga military assets sa rehiyon. Ang aircraft carrier na USS Harry S. Truman ay umalis kamakailan sa Norfolk, Virginia para sa isang naka-schedule na deployment sa Europe. Ngunit kung titindi pa ang labanan sa Lebanon, ang Carrier Strike Group na kinabibilangan ng maraming barko at eroplano ay maaring i-redirect sa gitnang silangan upang sumali sa USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group upang higit pang palakasin ang presensya ng US. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out.